Sa bawat pag-apak sa lupang tinubuan, ang tunog ng pagtama ng goma sa semento o sa tuyong dahon ay tila isang musikang pamilyar sa pandinig ng bawat Pilipino. Ang beach walk bilang isang tatak ay hindi lamang nagsilbing proteksyon sa ating mga talampakan mula sa init ng kalsada. Ito ay naging saksi sa paglaki ng maraming henerasyon. Ang pundasyon ng beach walk ay nakaugat sa pagkamalikhain at determinasyon ng pamilyang nasa likod ng Best Rubber Corporation. Noong 1957, sa gitna ng pag-usbong ng industrialisasyon sa Pilipinas, napagtanto ng mga tagapagtatag na mayroong malaking pangailangan para sa isang uri ng sapin sa paa na kaya makipagsabayan sa tropical na klima ng bansa. Ang Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 isla ay mayroong kapaligirang puno ng asin mula sa dagat, putik mula sa mga bukid at matinding sikat ng araw na madaling makapagparupok sa mga ordinaryong materyales. Dito pumasok ang inobasyon ng beach walk. Ang paggamit ng 100% virgin rubber na walang halong recycled fillers na karaniwang nagdudulot ng mabilis na pagkapigtas at mabahong amoy kapag nababasa. Ang lokasyon ng kanilang pagawaan sa South Coast Industrial Estate sa Carmona, Cavite ay estratehiko. Ang Cavite noong panahong iyon ay nagsisimula pa lamang maging isang industrial hub at ang Best Rubber Corporation ay isa sa mga naunang kumpanya na nagbigay ng trabaho sa daan-daang lokal na residente. Ang bawat pares ng tsinelas ay dumaan sa masusing kamay ng mga manggagawang Pilipino, mula sa paghahalo ng likidong goma, ang pagpapatigas nito sa mga hulmahan hanggang sa pagkakabit ng strap na may tatak na beach walk. Ang prosesong ito ay hindi minamadali. Ang bawat batch ng goma ay sinusuri ang density at elasticity upang masiguro na ang tsinelas ay hindi lulubog o mawawala ang hugis habang ginagamit ng isang taong may mabigat na timbang o suot ito sa maghapong paglalakad. Noong dekada 60 at 70, ang beach walk ay hindi lamang itinuturing na tsinelas pambahay. Ito'y naging bahagi ng fashion ng masa. Sa mga panahong ito, ang pagpili ng kulay ay isang seryosong usapan sa mga kabataan. Ang klasikong puti na base na may asul na strap ang pinakasikat, na sinundan ng pula at berde. Ang disenyo ng minimalist ngunit matikas, walang abubot, purong serbisyo lamang. Ang pagiging Pinoy brand nito ay pinagmamalaki sa bawat patalastas at sa bawat pakikipag-usap ng mga tindero sa palengke. Ito ang tsinelas na hindi kaitatapon, isang terminong ginagamit noon upang ilarawan ang pagiging maasahan nito sa anumang sitwasyon. Kahit maputol ang strap pagkalipas ng maraming taon, ang mga Pilipino ay may mga paraan pa ring ayusin ito gamit ang perdible o alambre, isang patunay kung gaano kahalaga ang bawat pares sa may-ari nito. Ang brand ay hindi lamang umasa sa mga distribution strategy, hindi lamang sila umasa sa mga malalaking supermarket. Ang beach walk ay dinala sa mga maliliit na general merchandise stores at sa mga sari-sari store. Mula sa Batanes hanggang Hulo, mayroong beach walk. Ang mga sales representative ng Best Rubber Corporation ay naglakbay sa mga malalayong isla upang masiguradong ang kanilang produkto ay accessible. Ito ang naging dahilan kung bakit kapag nasira ang tsinelas ng isang magsasaka sa gitna ng bukid o ng isang mangingisda sa Pampang, ang unang tatak na hahanapin nila sa pinakamalabat na tindahan ay beach walk. Ang tiwalang ito ay hindi nabuo sa loob ng isang gabi. Ito'y bunga ng dekadang serbisyo at pagpapatunay na ang goma nila ay hindi nagbabago ang kalidad. Subalit ang bawat matagumpay na kwento ay may mga kabanata ng pagsubok. Noong pumasok ang dekada 90 at 2000, ang globalisasyon ay nagdala ng mga murang alternatibo mula sa ibang bansa, partikular na ang mga tsinelas na gawa sa synthetic foam o EVA o ethylene vinyl acetate mula sa China. Ang mga ito ay mas magaan at mas makulay, ngunit malayo ang kalidad sa virgin rubber ng beach walk. Gayunpaman, dahil sa mas murang presyo, maraming mamimili ang naakit. Dito nagsimulang maramdaman ng brand ang banta sa kanyang dominasyon. Ang mga mall na dating puno ng beach walk ay nagsimulang maglagay ng mga produktong mas fashionable sa paningin ng bagong henerasyon. Maraming taong nagsimulang magtanong, nasaan na ang beach walk o nalugi na ba sila? Dahil hindi na sila madalas makita sa mga pangunahing display sa syudad. Ang isyu ng pamimirata ay isa ring malaking sugat sa negosyo. Ang mga peking beach walk ay naging talamak sa mga bangketa ng Quiapo at Divisoria. Ang mga peking ito ay ginaya pati ang texture ng ilalim ng tsinelas, ngunit ang pinagkaiba ay ang amoy. Ang tunay na beach walk na walang amoy o ang amoy ay malinis na goma, habang ang mga peke ay amoy gasolina o sunog na plastic.
Ang kalituhan sa merkado ay nagdulot ng pansamantalang pagbaba ng benta dahil sa mga tao ay nagdidismaya kapag ang nabili nilang kalang beach walk ay napitas agad. Hindi nila alam na peke pa lang kanilang nakuha. Kinailangan ng Best Rubber Corporation na gumastos ng malaki sa legal na aspeto at sa muling pag-edukar sa publiko tungkol sa mga security features ng kanilang produkto gaya ng partikular na logo sa ilalim ng mga makakapal na straps nito. Marami nag-iisip na ang paghina ng presensya nito sa mga mall ay senyales ng pagkalugi. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa rito. Ang beach walk ay naging biktima ng brand saturation at ang pagbabago ng prioridad ng mga retail giants sa mga malalaking shopping centers. Ang slot para sa mga tsinelas ay madalas ibinibigay sa mga brands na kayang magbayad ng mas mataas na renta para sa mga kiosk o may malalaking kontrata sa marketing. Ang beach walk na pinanatili ang murang presyo para sa masa ay hindi nakikipagsabayan sa ganitong uri ng agresibong commercial bidding. Sa halip na makipagpatayan sa renta sa mall, mas pinili nilang patatagin ang kanilang kuta sa mga tradisyonal na pamilihan. Ang mga palengke at mga kooperatiba sa probinsya kung saan ang kanilang tunay na loyalists ay naroon. Sa kasalukuyang merkado, ang beach walk ay dumadaan sa tinatawag na re-emergence o ang muling pagbangon sa tulong ng teknolohiya. Ang pagpasok ng e-commerce tulad ng Lazada at Shopee nagbigay ng bagong buhay sa tatak. Ang mga taong lumaki sa beach walk na ngayon ay nasa kolehiyo na o nagtatrabaho ay muling hinahanap ang tatak para sa comfort at nostalgia. Nagkaroon din ng bagong pagpapahalaga sa mga lokal na produkto o support local movement at ang beach walk ang poster child ng kilosang ito. Sila ay buhay na patunay na ang isang produktong Pilipino ay kayang tumagal ng mahigit kalahating siglo nang hindi isinusuko ang kalidad. Ang kanilang kalagayan ngayon ay matatag. Hindi man sila ang pinakauso sa social media. Sila naman ang nananatiling sandigan ng bawat baha, sa bawat lakaran at sa bawat tahanan na naghahanap ng tsinelas na pangmatagalan. Sa kasalukuyang merkado, ang teknikal na bentahe ng beach walk ay muling nabibigyang din sa pamamagitan ng mga stress test na ibinabahagi ng mga mamimili sa social media at mga e-commerce platforms tulad ng Lazada at Shopee. Bagamat ang kumpanya ay hindi gumagamit ng mga modernong robotic automation sa lahat ng yugto, ang semi-manual precision ng kanilang mga bihasang manggagawa ay tinitiyak ang quality control na hindi kayang tapatan ng mga purong makinarya. Ang bawat pares ay kinakailangan dumaan sa inspeksyon para sa anumang air bubbles o surface defects na maaaring magpahina sa struktura nito. Ito ang tunay na kalagayan ng beach walk ngayon. Isang brand na pinagsasama ang tradisyonal na tibay at modernong pangailangan, nananatiling tapat sa kasaysayan nito habang patuloy na humahakbang sa modernong panahon ng industriya ng Pilipinas. Ang beach walk ay higit pa sa isang piraso ng goma. Ito ay simbolo ng bawat amang nagtatrabaho sa construction, ng bawat inang naglalakad patungo sa palengke at ng bawat batang tumatakbo sa ilalim ng ulan. Ang kasaysayan nito ay kasaysayan din ng pagpupursige ng mga Pilipinong negosyante sa Best Rubber Corporation na hindi kailanman bumitaw sa paniniwalang ang gawang Pinoy ay world class. Habang mayroong isang pares ng beach walk na nakatambak sa pintuan ng isang bahay, ang kwento ng tibay, katapatan at simpleng kaligayahan ng mga Pilipino ay patuloy na mabubuhay at magpapatuloy sa bawat hakbang patungo sa hinaharap.